Gumulong na ang budget review ng Kamara kasama ang civil society organizations. Bahagi ito ng pangakong full transparency sa 2026 national budget. Yan ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Sa ikalawang linggo ng deliberations of Committee on Appropriations, mas aktibong boses ang pangako nila para sa recalibrated process of budget review. For us to be able to increase engagement among the CSO, so we've instituted a new mechanism wherein they could send in their questions for the interpellations. Paliwanag ni Appropriations Panel Chairperson Micaela Swansing, ang mga katanungan at concerns ng civil society organizations ay maaari nang ihain sa komite 24 oras bago ang deliberation. Para raw ma-communicate ng Vice Chairperson ang ahensya o komite na magsusponsor ng mga pangamba at tanong ng mga grupo. As much as possible, kasi yun naman po yung pangako namin sa mga civil society partners natin na magiging continuous po, tuloy-tuloy po yung ating engagement sa kanila. Sa People's Budget Review with Civil Society Organizations kahapon, naghain ng mga suhestyon at panawagan ng iba't ibang CSOs, gaya ng sa budget allocation and accountability. Sa halip na pondohan ang sapat, ang mga produktong sektor, gaya ng agrikultura, paggawa at iba pang batayang industriya na kayang bumuhay sa ating ekonomiya, nananatili itong kulang sa pondo. Ani Liza Masa ng Council for People's Development and Governance o CPGD, base sa matagal ng pag-aaral ng grupo sa 2026 General Appropriations Act, substantially wala itong pinag-iba sa 2025 GAA. Natalakay din ang mga issues sa edukasyon, partikular ang budget cuts sa ilang programa at budget items ng Department of Education. Sa ulat ng Center for Youth Advocacy and Networking, ang alokasyon para sa edukasyon ay halos 6.79 trillion pesos. Walang malinaw o malaking pondo para sa learning recovery, pag-address sa learning poverty natin, digital infrastructure at mga school health programs. Ayon kay Adame, bumaba ang budget allocation for special needs education mula 1 billion pesos to 850 million pesos. Mas malilimitahan daw nito ang kakayahang magbigay ng educational resources para sa mga students with disabilities. Ang Indigenous Peoples Education Program nangalahati rin ang budget mula 154 million pesos to 75 million na lamang sa 2026 GAA. Para sa grupo, hindi rin justifiable ang big chop sa budget para sa textbooks and instructional materials. Beyond these programs, basic education inputs that directly shape classroom learnings also suffered major reductions. Imagine po, from 12 billion pesos, naging 11 billion pesos. Anila, manifestasyon ito di lamang ng kakulangan sa learning resources, ngunit ng pagsasawalang bahala rin sa outdated learning materials. Some of them are personally, diba, like beyond my technical competency. So I would have to confer with our partners. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel.